Inihulog ng sariling asawa mula sa ikalimang palapag habang buntis para lamang sa pera ng insurance. Habang nag-aagaw buhay sa ibabaw ng sasakyan ng bilyonaryong si Jonathan, narinig ni Clarissa ang halakhak ni Mark at ng madulas na biyenan. Inakalang patay na siya, ngunit nagkamali sila. Nagbabalik ang isang ina, hindi para sa pag-ibig, kundi para sa isang matamis na paghihiganti sa pamamagitan ng tagumpay. Mabubuhay ba ang katarungan bago maubos ang huling patak ng kanyang luha? Huwag kang mag-alala, ma. Pipirma siya. Wala na siyang ibang matatakbuhan kundi ang bahay na ito. Pagkatapos ng gabing ito, hindi na natin kailangang magtiis sa pagmumukha niya. Isang pirma na lang sa insurance policy na yon at magiging maayos na ang lahat. Napatigil ang aking kamay sa hawakan ng pinto. Ang boses na yon, ang boses ni Mark na dati ay nagpapatibok ng aking puso sa tuwa, ay tila isang malamig na patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa labas ng aming silid, bit-bit ang isang tray ng mainit na sopas. 7 buwan na ang dinadala ko sa aking sinapupunan at sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng aking katawan at ang kirot sa aking likuran. Ngunit binaliwala ko ang lahat ng yon. Naisip ko kasi na masama ang pakiramdam ni Mark dahil sa pagod sa trabaho. Kaya kahit nahihirapan akong kumilos, pinilit kong ipagluto siya ng paborito niyang pagkain. Siguraduhin mo lang, Mark, sagot ng aking biyenan, si Doña Corazon, na may tonong tila na inip. Sa wakas na ako sa babaeng yan. Napakawalang kwenta. Isang hamak na basahan na isiniksik ang sarili sa pamilya natin. Kung hindi lang dahil sa perang makukuha natin kapag nawala siya, matagal ko na siyang ipinatapon sa kalsada. Nanginig ang aking mga tuhod. Ang mangkok ng sopas na maingat kong tinimplahan ay nagsimulang gumalaw sa ibabaw ng tray. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay tila lason na dumadaloy sa aking mga tainga. 10 taon. 10 taon ko silang pinagsilbihan. Ibinigay ko ang lahat ng aking ipon para maipatayo ang negosyong ipinagmamalaki ni Mark ngayon. Tiniis ko ang bawat panlalait, ang bawat sampal, at ang bawat gabing umiiyak ako ng tahimik sa kusina para lang mapanatili ang kapayapaan sa bahay na ito. Akala ko, kapag dumating ang aming anak, magbabago ang lahat. Akala ko, sa wakas ay makikita na nila ang halaga ko. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumulo ang aking mga luha, bumabagsak sa mainit na sabaw na sumasagisag sa aking huling hibla ng pagmamahal. Nakita ako ni Mark. Walang gulat sa kanyang mga mata. Wala ring pagsisisi. Ang tanging nakita ko ay ang matinding puot at pagkadiri. Na tila ba isa akong dumi na nakadikit sa kanyang mamahaling sapatos. Clarissa! Malamig niyang tawag sa aking pangalan. Narinig mo naman pala. Hindi na natin kailangang magkunwari. Bakit, Mark? Halos pabulong kong tanong. Ang boses ko ay basag sa tindi ng sakit. Para sa pera, ibinigay ko na ang lahat sa iyo. Ang buhay ko, ang pangarap ko. Pati ang anak natin, Mark. Bakit kailangang umabot sa ganito? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Corazon mula sa likuran ni Mark. Anak? Clarissa, huwag kang magpatawa. Ang batang iyan ay isa lang pabigat katulad mo. Isang sagabal sa marangyang buhay na nararapat para sa anak ko. Lalong humigpit ang hawak ko sa aking tiyan. Nararamdaman ko ang malakas na sipa ng aking sanggol. Tila ba nararamdaman din niya ang panganib na nakapaligid sa amin. Halimaw kayo, sabi ko, habang dahan-dahang umaatras patungo sa terrace. Hindi niyo mahahawakan ang anak ko. Hinding-hindi ko pipirmahan ang papel na yan. Nagbago ang mukha ni Mark. Ang kanyang pagiging kalmado ay napalitan ng isang madilim na aura. Humakbang siya nang mabilis patungo sa akin. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila tunog ng hatol ng kamatayan.
Wala kang pagpipilian, Clarissa. Sabi ko naman sa'yo, wala ka ng ibang matatakbuhan. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng rehas ng terrace sa aking likuran. Ang hangin sa labas ay umiihip ng malakas, tila nakikiramay sa bawat patak ng aking luha. Mula sa ikalimang palapag, ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba ay tila maliliit na bituin na saksi sa aking katapusan. Mark, pakiusap, ang bata. Pagmamakaawa ko habang nakatingin sa kanyang mga mata na dati ay puno ng mga pangakong walang hanggan. Ngunit walang awa sa mga matang yon. Isang malakas na tulak ang naramdaman ko sa aking mga balikat. Nawalan ng balanse ang aking mga paa. Ang tray na hawak ko ay bumagsak. Ang mangkok ng sopas ay nagkadurog-durog sa semento, tulad ng aking puso. Sa isang sandali, naramdaman ko ang kawalan ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang tanging nakita ko ay ang madilim na langit at ang anino ni Mark na nakatayo sa itaas. Malamig na pinapanood ang aking paghulog habang bumabagsak ako sa gitna ng kadiliman. Isang panalangin lang ang namutawi sa aking isipan. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa buhay na nasa loob ko. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha. Nilulunod ang aking huling hininga. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang kailangang maiwan sa ulan? Bakit ang taong pinag-alayan ko ng aking buong mundo ang siya ring kukuha ng huling liwanag sa aking mga mata? Ang bawat hininga ko ay tila paghigop ng libu-libong karayom. Sa bawat pag-angat ng aking dibdib, may matalim na hapdi na gumuguhit mula sa aking mga tadyang hanggang sa aking utak. Hindi ko maidilat ang aking mga mata. Ang paligid ay balot ng isang malapot at madilim na hamog. Ngunit ang bawat pandinig ko ay tila naging mas matalas. Naririnig ko ang mahinang ugong ng mga makinang nakakabit sa aking katawan. Ang bawat tunog nito ay tila isang babala na anumang oras ay maaari akong bumitaw. Hindi pa ito ang katapusan mo, Clarissa. Lumaban ka. Para sa anak mo, huwag kang susuko. Isang boses, malalim, baritono, at puno ng pag-aalala. Hindi ito boses ni Mark. Ang boses na ito ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Naramdaman ko ang isang malaking palad na humawak sa aking kamay. Isang kamay na malinis, matatag, at hindi nanginginig sa puot. Sino siya? Bakit pakiramdam ko ay ligtas ako sa kanyang tabi habang ang huling alaala ko ay ang malupit na pagtulak sa akin ni Mark sa bingit ng kamatayan? Pilit kong inalala ang mga huling sandali. Ang hangin, ang sigaw, na hindi lumabas sa aking lalamunan at ang malakas na pagbagsak. Ang sakit na naramdaman ko nang tumama ang aking likuran sa matigas na bakal at salamin ay hindi maipaliwanag. Akala ko, sa semento ako lulanding. Akala ko, magiging isang mantsa na lang ako sa kalsada na pagpipiestahan ng mga usisero. Ngunit tila may sumalo sa akin, isang himala, sa gitna ng malupit na trahedya. Sir Jonathan, kailangan niyo na pong lumabas. Bawal po ang manatili rito ng matagal, lalo na't hindi pa stable ang lagay ng pasyente. Wika ng isang boses babae, marahil ay isang nurse. Ilang minuto pa. Babayaran ko ang kahit magkano. Siguraduhin niyo lang na walang makakaalam na narito siya. Lalo na ang asawa niya, sagot ng lalaki. Ang pangalang Jonathan ay tila isang batingaw na gumising sa isang bahagi ng aking alaala. 10 taon. 10 taon na ang nakalilipas mula nang huli ko siyang makita. Ang lalaking tinalikuran ko dahil pinili ko ang ligtas at payak na buhay kasama si Mark. Anong meron ng tadhana at sa pagitan ng buhay at kamatayan, siya ang muli kong natagpuan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung nasaan ang anak ko. Ang aking tiyan. Ang 7 buwang buhay na dinala ko nang may pag-asa, kumusta na siya? Ngunit ang aking dila ay tila paralisado. Ang tanging nagawa ko
ay ang bahagyang paggalaw ng aking mga daliri sa loob ng kanyang palad. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Jonathan. Naririnig mo ba ako, Clarissa? Nandito ako. Hindi kita pababayaan. At ang baby, ginagawa ng mga doktor ang lahat. Mabubuhay kayo. Ang mga salitang iyon ay tila isang haplos sa aking durog na kaluluwa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, naroon ang takot. Kung buhay ako, kung narito ako, ibig sabihin ay hindi titigil si Mark. Alam kong hindi siya papayag na mabuhay ang saksi sa kanyang krimen. Sa mga sandaling ito, habang nakahiga ako at hindi man lang maigalaw ang aking daliri, ako ang pinakamahina sa buong mundo. Biglang bumukas ang pinto ng silid nang may kasamang kakaibang tensyon. Hindi ito ang normal na pagpasok ng isang nurse. May mabibigat na yabag ng sapatos na hindi pamilyar. Naramdaman ko ang pagtigas ng katawan ni Jonathan sa aking tabi. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Bawal ang bisita sa oras na ito. Mariing tanong ni Jonathan. Ang boses niya na kanina ay puno ng lambot, ay biglang naging kasing talim ng bakal. Pasensya na, sir. May ipinapabigay lang po ang pamilya Hoffman. Gusto lang po nilang masiguro kung humihinga pa ang pasyente. Sagot ng isang lalaking may paos na boses. Malamig na kilabot ang dumaloy sa aking buong katawan. Ang pamilya Hoffman, si Mark. Nagpadala na siya ng susuri sa kanyang trabaho. Nararamdaman ko ang panganib na dahan-dahang lumalapit sa aking higaan. Ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa kabilang buhay. Habang nakapiit ako sa loob ng sarili kong katawan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. Makakayanan ko pa bang protektahan ang anak ko kung ang mismong hininga ko ay hiram lang sa mga makina? O baka naman, ang muling pagmulat ng aking mga mata ay simula lamang ng isang mas malupit na bangungot? Sayang ang pera sa kabaong na yan, Mark. Kahit yari lang sa maruming karton ay ayos na. Dahil susunugin mo rin naman agad ang bangkay na yan para matapos na ang lahat. Ang tinig ni Doña Corazon ay tila isang malamig na hangin na pumasok sa aking pandinig, kahit na ang aking katawan ay nananatiling bilanggo sa loob ng ICU. Hindi ko maidilat ang aking mga mata, ngunit ang bawat salita nila ay malinaw na nakaukit sa aking malay. Para akong isang kaluluwang ligaw na nakikinig sa sarili kong katapusan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang punerarya, alam kong nagaganap ang isang palabas, isang huwad na lamay para sa isang asawang itinuring nilang basura. Huwag kang mag-alala, ma. Pinili ko ang pinakamurang package. Ang mahalaga ay ang death certificate. Kapag nailabas na ang abo, wala nang ebidensya ng anumang tama sa katawan niya. Malinis ang lahat. Sagot ni Mark. Naririnig ko ang kalansing ng baso. Marahil ay uminom siya ng mamahaling alak habang pinag-uusapan ang paglilibing sa akin. Naramdaman ko ang isang matinding pait na namuo sa aking tuyong lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong bumangon at ipakita sa kanilang lahat ang mga pasa sa aking braso, ang bakas ng kanyang mga daliri sa aking balikat, at ang katotohanang ako ay humihinga pa. 10 taon akong nagtrabaho bilang isang hamak na kahera, nagtitiis sa gutom para lang mabili ni Mark ang unang kotse niya, para lang mabayaran ang mga utang sa sugal ni Doña Corazon. At ngayon, kahit ang huling hantungan ko, ay gusto pa nilang baratin. Sa loob ng aking isipan, nakikita ko ang itsura ng punerarya. Maraming puting bulaklak. Mga bulaklak na tiyak kong hindi galing sa kanilang bulsa, kundi mula sa mga kaibigang nag-aakalang nagdadalamhati si Mark. Nakikita ko si Mark na nakasuot ng barong, may hawak na panyo, at nagpapahid ng mga luhang buwaya sa harap ng mga bisita. Kaawa-awang Clarissa. Siguro ay bulong ng mga kapitbahay. Napakabuting asawa, bakit kailangang mahulog sa terrace? At si Mark, sa gitna ng kanyang acting, ay hihikbi at sasabihing, napakasakit
Hindi ko alam kung paano kami magsisimula ng anak ko nang wala siya. Anak ko. Sa tuwing nababanggit ang salitang iyon, tila may kuryenteng dumadaloy sa aking mga ugat. Nasaan ang anak ko? Buhay ba siya? O pati ba ang munting anghel na yon ay ninanakawan na rin nila ng pagkakataong masilayan ang mundo? Biglang bumukas ang pinto ng aking silid sa ospital. Naramdaman ko ang pagpasok ng isang pamilyar na presensya. Si Jonathan. Naririnig ko ang paghinga niya, mabigat at puno ng galit. Attorney, itigil niyo ang cremation. Mariing utos ni Jonathan sa kanyang kausap sa telepono. Nalaman ko na nagsumaite na si Mark Hoffman ng mga papeles para sunugin ang bangkay na inaakala nilang si Clarissa sa loob ng 24 na oras. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon natin. Harangin niyo ang punerarya. Sabihin niyo na may kailangang imbestigahan ang pulisya. Narinig ko ang pagbaba niya ng telepono at ang mabilis niyang paglapit sa aking higaan. Naramdaman ko ang kanyang mga daliri na marahang humahaplos sa aking noo. Ang lamig ng kanyang balat ay tila nagpapakalma sa nag-aapoy kong galit. Clarissa, hindi ko hahayaang burahin nila ang bakas mo sa mundong ito, bulong ni Jonathan. Ang boses niya ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Habang umiiyak sila sa harap ng isang walang lamang kabaong, dito ay gagawin ko ang lahat para maibalik ka. At kapag handa ka na, titiyakin kong sila naman ang luluhan ng dugo. Ang namagitan sa amin sa katahimikan ng gabing iyon, kahit hindi ako makapagsalita, naramdaman ko ang isang patak ng luha na galing sa kanya na lumanding sa aking pisngi. Isang luha mula sa isang bilyonaryong akala ng lahat ay gawa sa bato, ngunit narito, umiiyak para sa isang babaeng matagal na niyang dapat kinalimutan. Ngunit sa kabila ng proteksyon ni Jonathan, isang malaking katanungan ang bumabagabag sa akin. Paano kung magtagumpay si Mark na makuha ang pera ng insurance bago pa ako makabangon? Paano kung ang kapangyarihan ng pera ay mas mabilis kaysa sa aking paggaling? Narinig ko ang muling pagtunog ng aking heart monitor. Bumibilis ang bawat tibok. Sa kabilang dako, sa punerarya, narinig ko sa aking gunita ang huling halakhak ni Doña Corazon. Mark, pirmahan mo na ang mga hululing papeles. Bukas na bukas, bago sumikat ang araw, abo na lang ang matitira sa babaeng yan. At kasama ng kanyang abo, ay lalaho na rin ang lahat ng ating mga problema. Sa dinami-dami ng sakripisyo ko, hanggang sa huling sandali ba, ay kailangan pa rin nilang itago ang katotohanan sa ilalim ng mga uling? Ganito na lang ba ang halaga ng isang asawang nagmahal ng tapat, isang pirasong papel, at isang tumpok ng abo? Kailangan na nating piliin, Sir Jonathan, ang bata o ang ina. Ang mga salitang yon ng doktor ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa aking natutulog na kamalayan kahit nakapikit ang aking mga mata at tila nakabaon ako sa ilalim ng isang malalim at madilim na balon. Ang bawat kataga ay malinaw na humihiwa sa aking puso. Sa loob ng madilim na silid ng aking isipan, sumisigaw ako, iligtas niyo ang anak ko. Huwag niyo akong intindihin. Ibigay niyo sa kanya ang pagkakataong mabuhay na ipinagkait sa akin. Naramdaman ko ang mabilis na paggalaw ng aking kama. Ang kalansing ng mga bakal na kagamitan ay naging isang nakatutulig na ingay sa aking pandinig. Dinala ako sa isang silid na mas malamig, kung saan ang amoy ng gamot at kemikal ay tila mas matapang. Ito na ba ang katapusan? Pagkatapos ng lahat ng paghihirap ko sa kamay ni na Mark, mamamatay ba kaming dalawa ng anak ko sa gitna ng malamig na operating room na ito? Gawin niyo ang lahat. Iligtas niyo silang dalawa. Narinig kong boses ni Jonathan, nanginginig ngunit may awtoridad. Kung kailangang dalhin ang pinakamagaling na surgeon sa mundong ito, gawin niyo. Huwag niyo silang pababayaan. Naramdaman ko ang isang matalim na tusok sa aking balat at pagkatapos ay isang kakaibang init na dumadaloy sa aking mga ugat. Unti-unti, ang ingay ng paligid ay naglaho.
Ngunit sa gitna ng kawalan, may isang imaheng nabuo, isang maliit na kamay na pilit na umaabot sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang sumunod kong naramdaman ay ang isang kakaibang gaan sa aking katawan. At pagkatapos, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng aking pagkawala, isang himala ang nangyari. Isang manipis, gumaralgal, at basag na tinig ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito tunog ng makina. Hindi ito boses ng mga doktor. Ito ang unang iyak ng aking anak. Ang tunog na yon ay tila isang maliit na kampanilyang ginto na gumising sa aking kaluluwa mula sa mahimbing na pagkakaidlip. Sa bawat hagulgol ng maliit na nilalang na yon, naramdaman ko ang pagdaloy ng buhay pabalik sa aking mga daliri. Isang matapang na batang lalaki, bulong ng isang nurse, at ang tunog ng kanyang paghikbi ay narinig ko rin. Pilit kong idinilat ang aking mga mata. Ang liwanag ng silid ay tila sumusugat sa aking paningin, ngunit hindi ako sumuko. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang maliit na bundle na nakabalot sa puting tela. Ang aking anak. Ang aking kaisa-isang dahilan para manatili sa mundong ito. Ngunit ang ligayang iyon ay panandalian lamang. Narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa sa labas ng silid. Ang tunog ng mga sapatos na nagmamadali sa pasilyo ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Sir Jonathan, may mga tauhan ni Mark Hoffman sa lobby. Nagpipilit silang pumasok at tinitingnan ang bawat record ng mga bagong panganak. Narinig kong bulong ng isang lalaki, marahil ay bodyguard ni Jonathan. Hindi nila maaring malaman na buhay ang bata. Sagot ni Jonathan, ang boses niya ay puno ng tensyon. Rosa, kunin mo ang bata. Ipuslit mo siya sa back exit. Dalhin mo siya sa ligtas na lugar na itinuro ko sa'yo. Huwag kang titigil hanggat hindi ka nakakalayo sa lungsod na ito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na huwag nilang ilayo ang anak ko. Kakapanganak ko pa lang, hindi ko pa man lang nahahawakan ang kanyang malambot na balat. Ngunit ang aking katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga. Ang tanging nagawa ko ay ang pagtulo ng isang mainit na luha mula sa aking mga mata habang pinapanood ko ang anino ni Rosa na dahan-dahang lumalayo, bit-bit ang aking buhay at pag-asa. Patawad, Clarissa, bulong ni Jonathan sa aking tabi, habang hinahawakan ang aking nangangatog na kamay. Kailangang mangyari ito para sa kaligtasan niya. Sa mata ng mundo, patay ka na. At ang anak mo ay hindi kailanman isininang. Ang bumalot sa amin nang maramdaman ko ang mahigpit na pisil ni Jonathan. Sa gitna ng sakit ng aking katawan at ng pangungulila sa aking anak, naramdaman ko ang isang uri ng pagmamahal na hindi ko kailanman naramdaman kay Mark. Isang pagmamahal na handang magsakripisyo at magtago sa dilim para lamang sa kaligtasan ng iba. Ngunit habang nakatingin ako sa bakanting higaan sa tabi ko, isang nakatutulig na katanungan ang bumabagabag sa aking isipan. Kailan ko muling mahahawakan ang aking anak? Sa pagpili ni Jonathan na itago ang katotohanan, hindi ko ba lalong itinatali ang aking sarili sa isang buhay na puno ng lihim at pagpapanggap? At paano kung sa paglayo ni Rosa, ang aking anak, ay tuluyan ng maging isang estranghero sa aking sariling mga bisig? Sa dinami-dami ng dugo at luha na ibinigay ko para mailuwal siya, bakit sa huli, kailangan ko pa ring panoorin ang kanyang pag-alis mula sa malayo? Ilang buwan na ang lumipas, Clarissa. Pero ang mga paa mo, tila nakalimutan na kung paano tumayo. Ang boses ng aking physical therapist ay puno ng pasensya, ngunit para sa akin, bawat salita niya ay tila isang hatol ng habambuhay na pagkakakulong. Nakaupo ako sa gilid ng aking kama, nakatingin sa sarili kong mga binti na dati ay malakas at maliksi. Noong nakatira pa ako sa impyerno ni na Mark, ang mga paang ito ang tumatakbo para pagsilbihan sila. Ang mga paang ito ang naglalakad ng pagkahaba-haba para makatipid sa pamasahe, mabilhan lang si Mark ng bagong kurbata. Ngunit ngayon, kahit ang paggalaw ng aking mga daliri
ay tila isang bundok na hindi ko kayang akyatin. Susubukan nating muli, bulong ni Jonathan mula sa pintuan. Araw-araw siyang naririto. Araw-araw niyang pinapanood ang aking paghihirap, ang aking mga luhang pumapatak sa tuwing bumibigay ang aking mga tuhod. Dahil sa matinding kalungkutan, halos hindi ko kayang magsalita. Para saan pa, Jonathan? Ang tanong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Wala na ang anak ko. Tapos na ako sa mata ng lahat. Siguro, mas mabuti pa kung ako na lang ang nawala. Huwag mong sabihin yan, sabi ni Jonathan. Lumapit siya at lumuhod sa aking harapan. Dahan-dahang hinawakan ang aking mga kamay na malamig sa lamig. Buhay ang anak mo, Clarissa. Ligtas siya kay Rosa. Pero paano mo siya muling mahahawakan kung susuko ka rito? Paano mo siya mababawi kung hahayaan mong manalo ang mga taong nagtulak sa iyo sa bangin? Naramdaman ko ang isang kislap ng galit sa aking dibdib. Isang maliit na apoy na nagsimulang tumupok sa aking kawalan ng pag-asa. Tama siya. Hindi ako pwedeng manatiling lumpo habang sila ay nagsasaya sa perang ninakaw nila sa akin. Gusto kong magtrabaho. Sabi ko nang may determinasyon, hindi ko matatanggap ang lahat ng ito bilang limos, Jonathan. Ang mga hospital bills, ang pagkain, ang lahat. Gagawin ko itong utang. Kapag nakatayo na ako, babayaran kita. Gusto kong turuan mo ako kung paano lumaban sa mundo nyo. Gusto kong maging kasing talim mo. Ngumiti si Jonathan, isang ngiting may halong lungkot at paghanga. Hindi mo kailangang magbayad, Clarissa. Pero kung yan ang magbibigay sa iyo ng lakas para tumayo, sige, magsisimula tayo sa ibaba. Tuturuan kita ng lahat ng alam ko tungkol sa negosyo habang pinapalakas mo ang katawan mo. Lumipas ang mga linggo ng matinding pagdurusa. Sa tuwing susubukan kong tumayo sa pagitan ng dalawang bakal na hawakan, nararamdaman ko ang panginginig ng aking buong pagkatao. Ang pawis ay dumadaloy sa aking noo at ang bawat hakbang ay tila pagtapak sa nagbabagang uling. Ngunit sa bawat pagbagsak ko, ang mukha ng aking anak ang nakikita ko. Ang kanyang unang iyak ang nagsisilbing musika na nagtutulak sa akin na muling bumangon. Isang hapon, habang nagpapahinga ako, pagkatapos ng isang mahabang sesyon ng therapy, nakakita ako ng isang maliit na sinulid sa aking kumot. Kulay asul ito, kapareho ng kulay ng maliit na damit na suot ng aking anak bago siya itakas ni Rosa. Ang bumalot sa akin habang pinapaikot ko ang sinulid sa aking daliri. Pakiramdam ko, sa pamamagitan ng maliit na hiblang iyon, ay konektado pa rin ako sa kanya, na kahit malayo kami, iisang hangin ang aming nilalanghap. Upang mapawi ang aking pangungulila, binuksan ko ang telebisyon sa loob ng silid. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa labas, kung kumusta na ang mundong tinalikuran ko. Ngunit ang bumungad sa akin ay isang balitang tila muling nagtulak sa akin sa madilim na bangin. Sa screen, nakita ko si Mark. Mukha siyang masaya, masigla, at mas marangya kaysa dati. Nakasuot siya ng isang mamahaling tuxedo at sa tabi niya ay isang magandang babae. Si Vanessa, ang tagapagmana ng isang malaking kumpanya ng real estate. Ang tinaguriang most eligible widower na si Mark Kaufman ay muling magbubukas ng kanyang puso. Anunsyo ng reporter. Matapos ang trahedyang pagkawala ng kanyang asawa, ilang buwan lang ang nakalilipas, nakahanap ang negosyante ng bagong pag-asa sa piling ni Vanessa Santiago. Ang kanilang engrandeng kasal ay gaganapin sa susunod na buwan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang aking mga kamay ay naikuyom ko ng kusa. Wala pang isang taon mula nang ihulog niya ako para mamatay. At ngayon ay ipapalit na niya ang isang bagong babae na magsisilbing susunod niyang biktima ng kasakiman. Tumingin ako sa aking mga paa. Sa gitna ng aking galit, isang milagro ang nangyari. Nang hindi ko namamalayan,
Naitulak ko ang aking sarili paitaas. Nakatayo ako. Hindi hawak ang mga bakal, hindi hawak si Jonathan. Nakatayo ako sa sarili kong mga paa habang nanginginig sa puot. Mark, bulong ko. Ang aking boses ay puno ng lason. Magsaya ka sa kasal mo. Magsaya ka sa bawat sandaling akala mo ay nakatakas ka na. Dahil sa bawat hakbang na ginagawa ko ngayon, papalapit ako sa iyo. At kapag nagtagpo muli ang ating mga landas, titiyakin kong ang altar na pupuntahan mo ay magiging sarili mong libingan. Napansin ko ang refleksyon ko sa salamin ng telebisyon. Hindi na ito ang Clarissa na mahina. Ang mga mata ko ay tila mga baga na handang manupok. Ngunit sa likod ng aking tapang, may isang malaking takot na bumubulong sa aking isipan. Paano kung sa aking pagbabalik, hindi na ako makilala ng aking anak? Paano kung sa pagpili ko sa landas ng paghihiganti, tuluyan ko nang maiwan ang natitirang kabutihan sa aking puso? 5 taon, 5 mahabang taon na ang ibinaon ko sa limot. Ngunit ang bawat gabi ay tila isang walang katapusang pag-uulit ng aking pagkahulog mula sa balkonahing iyon. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng aking penthouse suite. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Clarissa, na duguan, lupaypay, at namamalimos ng pag-ibig. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay si Claire Valeren, ang pangalang kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng industriya ng kagandahan at medisina. Ang aking balat, na dati ay puno ng pasa at gasgas, ay kumikinang na ngayon sa ilalim ng marangyang chandelier. Ang aking mga kamay, na dati ay magaspang sa paglalaban ng mga damit ni Mark, ay malinis at may hawak na kapangyarihang magpabagsak ng mga kumpanya sa isang lagda lamang. Ang Lumina Essence, ang kumpanyang itinayo ko sa tulong ni Jonathan, ay naging simbolo ng paghilom. Ngunit para sa akin, bawat bote ng produktong ibinebenta ko ay isang hakbang patungo sa aking tunay na layunin. Hindi sapat ang yaman, hindi sapat ang katanyagan. Ang tanging hiling ko ay ang makuha muli ang aking anak na si Caleb, na ngayon ay lumalaki sa isang lihim na mansyon sa labas ng bansa, malayo sa mga mata ng mga halimaw. Handa ka na ba, Claire? Narinig ko ang mahinang katok sa pinto at ang pagpasok ni Jonathan. Nakasuot siya ng isang formal na tuxedo at sa loob ng 5 taon, nanatili siyang matatag na haligi sa aking tabi. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga, ngunit naroon din ang pangamba. Alam niya na ang gabing ito ang simula ng aking pagbabalik sa Maynila. Ang gabing ito, ang unang pagkakataon na muling hihinga ang multo ng nakaraan sa harap ng mga pumatay sa kanya. Higit pa sa handa, Jonathan, sagot ko habang isinusuot ang aking mga hikaw na gawa sa diamante. Ang bawat kislap nito ay tila paalala ng mga luhang natuyo na sa aking mga pisngi. Naganap ang charity gala sa isang marangyang hotel. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila isang masalimuot na musika. Habang naglalakad ako sa gitna ng bulwagan, nararamdaman ko ang pagsunod ng mga tingin ng mga tao. Ang bawat yabag ng aking matulis na takong sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng aking mga kaaway. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita ko siya. Si Mark Hoffman. Mukha siyang mas matanda, may mga linya na ng stress sa kanyang noo. Ngunit naroon pa rin ang mapagkunwaring ngiti na ginamit niya para linlangin ako noon. Sa tabi niya ay si Vanessa, na mukhang pagod at hindi masaya, na tila ba ang perpektong kasal na binalita noon ay naging isa ring kulungan para sa kanya. Nalaman ko mula sa aking mga espiya na ang kumpanya ni Mark ay unti-unti nang nalulubog sa utang dahil sa kanyang maling mga desisyon at bisyo. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, tila isang tambol
na nagbababala ng digmaan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sugurin siya at itanong kung paano niya nakakayang matulog sa gabi habang ang alaala ng isang buntis na asawa ay nakabaon sa kanyang konsensya. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ang paghihiganti ay isang putahe na pinakamainam isilbi ng malamig. Ang nangyari nang mapahinto ako sa harap ng isang buffet table. Nakakita ako ng isang maliit na cupcake na may asul na icing, ang paboritong kulay na nais ko sanang isuot sa aking anak. Kinuha ko ito at naramdaman ang lambot nito sa aking mga daliri. Naalala ko si Caleb, ang kanyang tawa na naririnig ko lang sa video call, ang kanyang mga mata na kawangis nang sa akin. Para sa iyo ito, Caleb. Para sa kinabukasan nating dalawa. Excuse me, Miss Valeraine? Ang boses na yon. Ang boses na dati ay nagpapatulo ng aking luha sa takot. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo sa harap ko si Mark. May hawak na baso ng wine at may bakas ng pagnanasa sa kanyang mga mata. Pagnanasa para sa aking pera at koneksyon. Hindi niya ako nakilala. Para sa kanya, ako ay isang mayamang estranghero na maaaring magligtas sa kanyang bumabagsak na imperyo. I'm Mark Hoffman from Hoffman Enterprises. Pagpapakilala niya, sabay abot ng kanyang kamay. Narinig ko ang tungkol sa iyong kumpanya. Napakagaling ng iyong mga nagawa sa loob ng maikling panahon. Tumingin ako sa kanyang nakalahad na kamay. Ang kamay na nagtulak sa akin sa kamatayan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa halip na tanggapin ang kanyang kamay, tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. I know exactly who you are, Mr. Hoffman. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may talim ng isang labaha. At alam ko rin kung ano ang halaga ng bawat pangakong lumalabas sa iyong bibig. Bahagyang nangunot ang kanyang noo. Tila may pamilyar na bagay siyang naramdaman, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Ang takot ay sandaling dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng pagkalito. Sa gitna ng aming pagtititigan, lumapit ang isang waiter at aksidenteng nasagi ang braso ni Mark. Dahilan para matapon ang kaunting alak sa aking mamahaling damit. Agad na humingi ng paumanhin ang waiter, ngunit si Mark, sa kanyang dating ugali, ay nagsimulang pagalitan ng bata nang may kasamang panlalait. Wala ka bang mata? Alam mo ba kung magkano ang damit ng kausap ko? Sigaw ni Mark. Dito ko napatunayan na ang mga halimaw ay hindi nagbabago. At sa gabing ito, habang nakikita ko ang kanyang tunay na kulay sa harap ng lahat, isang plano ang nabuo sa aking isipan. Ang pagkikita naming ito ay hindi aksidente. Ito ang unang baitang ng kanyang impyerno. Ngunit habang tinitingnan ko ang kanyang mukha, isang tanong ang hindi ko maalis sa aking isipan. Hanggang kailan ko kayang itago ang aking pagkatao sa harap ng taong naging kabahagi ng aking buhay? At paano kung sa huli, ang puot na nararamdaman ko ang siyang maging mitya ng sarili kong pagkasira? Isang legacy na itinayo sa pangarap ng iba. Hindi ba, Mr. Hoffman? O baka naman, itinayo sa abo ng mga taong nagmahal sa iyo ng tapat? Ang mga salitang yon ay lumabas sa aking bibig na kasing lamig ng yelong nasa loob ng aking baso. Nakita ko ang paninigas ng panga ni Mark. Ang kanyang mapanlinlang ng ngiti ay sandaling naglaho, napalitan ng isang malalim na pagkalito. Tinitigan niya ako, pilit na hinahanap sa aking mga mata ang isang pamilyar na anino. Ngunit ang Claire Valeraine na nasa harap niya ngayon ay balot ng kumpiyansa at kapangyarihan, mga bagay na kailanman ay hindi niya nakita sa kawawang Clarissa. Legacy? Pilit na tawa ni Mark habang bahagyang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Masyado kang matalinhaga, Miss Valeraine. Sa mundo ng negosyo, ang tanging mahalaga ay ang dulo ng kontrata at naniniwala ako na ang Hoffman Enterprises at ang Lumina Essence ay maaring makabuo ng isang bagay na katangi-tangi. Inikot ko ang aking baso
Pinapanood ang bawat pag-alon ng alak sa loob nito. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso sa aking lalamunan. Ang bawat sentimetro ng balat ko ay tila nag-aapoy sa galit habang malapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang pabango. Ang pabangong ako pa, ang bumili para sa kanya nung anibersaryo namin, ay tila isang lason na sumusakal sa aking paghinga. Katangi-tangi. Pag-uulit ko, may halong pangungutya. Gaya ng paraan mo ng pagpapatakbo sa kumpanya mo ngayon, nabalitaan ko na marami kang utang, Mr. Hoffman. At ang iyong asawa, tumingin ako sa malayo kay Vanessa na mukhang pagod na nakikipag-usap sa ibang mga sosyalra. Tila hindi siya masaya sa legacy na ibinibigay mo sa kanya. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Mark. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at sa isang saglit, nakita ko ang halimaw na nagtulak sa akin sa balkonahe. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maramdaman ko ang kanyang mainit na hininga. Vanessa is complicated. Bulong niya, ang boses ay puno ng pagkairita. Masyado siyang demanding. Akala niya ay umiikot ang mundo sa kanya dahil lang sa pera ng tatay niya. Kung alam ko lang na ganito siya, sana ay hindi ko na lang siya pinakasalan. Minsan, nakakamiss din ang isang asawang marunong sumunod nang walang reklamo. Isang asawang alam ang kanyang lugar. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Ang lugar na sinasabi niya ay ang kusina, ang pagiging sunod-sunuran at ang pagiging biktima ng kanyang mga kamay. Ang dumaan sa aking isipan nang mahawakan ko ang maliit na peklat sa aking siko na tago sa ilalim ng aking mamahaling gown. Ang peklat na nakuha ko nang itulak niya ako sa lababo dahil lang sa maalat na ulam. Noong mga oras na yon, humingi ako ng tawad. Ngayon, gusto ko siyang luhurin sa harap ko para humingi ng tawad sa bawat segundong ninakaw niya sa akin. Kawawang Vanessa, pabulong kong sabi, habang dahan-dahang hinahaplos ang aking diamanteng kwintas. Mukhang mahilig ka sa mga babaeng kaya mong kontrolin, Mr. Hoffman. Ngunit babalaan kita, ang Lumina Essence ay hindi mo makokontrol. At ako? Ako ang pinakamalaking pagkakamali na susubukan mong hawakan. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Nararamdaman ko ang kanyang mga mata na nakatusok sa aking likuran, puno ng pagnanasa at pagkalito. Ngunit bago pa ako makalayo, isang kamay ang humawak sa aking braso. Hindi si Mark, si Vanessa. Ang kanyang mga mata ay namumula. Tila katatapos lang umiyak sa banyo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang pagkakahawak sa akin ay mahigpit. Tila isang taong nalulunod na naghahanap ng maisasama sa paglubog. Huwag kang magpapalinlang sa kanya. Pabulong na babala ni Vanessa. Ang boses ay puno ng takot. Ang lalaking yan. Kukuha siya ng lahat sa iyo hanggang sa wala nang matira sa iyong kaluluwa. Tignan mo ako. Tignan mo kung ano ang ginawa niya sa akin sa loob lang ng ilang taon. Tinitigan ko si Vanessa. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang sarili ko 5 taon na ang nakalilipas. Ang parehong takot, ang parehong pagod. Isang bahagi ng aking puso ang gustong yumakap sa kanya. Ngunit ang mas malaking bahagi ay nagsasabing bahagi siya ng karma na dapat maranasan ni Mark. Salamat sa babala, Vanessa, sabi ko. Dahan-dahang tinatanggal ang kanyang kamay. Ngunit huwag kang mag-alala para sa akin. Alam ko kung paano humarap sa mga halimaw. Habang naglalakad ako patungo sa labasan, narinig ko ang malakas na sigaw ni Doña Corazon mula sa kabilang dako ng hall. Pinapagalitan ng isang waiter dahil sa isang maliit na pagkakamali. Ang kanilang pamilya ay tila isang nabubulok na prutas, maganda sa labas, ngunit puno ng uod sa loob. Sumakay ako sa aking sasakyan kung saan naghihintay si Jonathan. Pagkasara ng pinto, tila nawala ang lahat ng aking lakas. Napasandal ako sa upuan at huminga ng malalim.
Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto. Nakausap mo siya? Tanong ni Jonathan. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Oo, sagot ko, habang nakatingin sa labas ng bintana sa naglalakihang mga ilaw ng lungsod. At alam mo ba ang pinakamasakit, Jonathan? Sinabi niya na namimiss niya ang isang asawang katulad ko. Hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil mas madali akong saktan. Isang dangling mystery ang nabuo sa aking isipan nang maalala ko ang tingin ni Vanessa. May kung anong alam si Vanessa tungkol sa mga huling gabi ni Clarissa na hindi ko pa natutuklasan. Jonathan, tawag ko sa kanya habang nakatingin sa madilim na kalsada. Kailangan nating bilisan ang pagbili sa mga utang ni Mark. Gusto kong bukas na bukas, paggising niya, ma-realize niya na ang tanging natitira na lang sa kanya ay ang kanyang pangalan. At ang pangalang iyon ay pagmamayari ko na. Ngunit sa gitna ng aking plano, isang tawag ang natanggap ko mula sa mansyon kung nasaan si Caleb. Ang boses ni Rosa sa kabilang linya ay puno ng kaba. Ma'am Claire, may mga lalaking paikot-ikot sa labas ng gate. Kanina pa sila nanonood. At ang isa sa kanila, kamukhang kamukha ng tauhan ni Mark Hoffman noong araw na dinala niyo ang bata rito. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang aking paghihiganti ay tila naging isang malaking panganib para sa kaisa-isang hiyas ng aking buhay. Sa dinami-dami ng pader na itinayo ko para protektahan ang aking anak, paano kung ang sarili kong galit ang magbukas ng pinto para mahanap siya ng halimaw na nagtangkang pumatay sa amin? Iligtas mo ang anak ko, Jonathan. Gawin mo ang lahat. Parang awa mo na. Ang sigaw ko sa loob ng sasakyan ay tila isang sugat na bumuka, mahapdi at puno ng nanunuot na takot. Ang boses ni Rosa sa kabilang linya ay tila isang multong mahabol sa akin. Binubura ang lahat ng kumpiyansang itinayo ko sa loob ng 5 taon. Sa isang sandali, nawala ang Claire Valerain na makapangyarihan. Bumalik ako sa pagiging Clarissa, ang inang walang ibang sandata, kundi ang kanyang mga luha. Huminahon ka, Claire. Nakadeploy na ang security team ko. Walang makakapasok sa mansyon. Mariing sabi ni Jonathan habang mabilis na pinihit ang manibela. Ang tunog ng gulong na humahampas sa aspalto ay tila ba mabilis na pintig ng aking puso. Napasandal ako sa upuan. Ang aking mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagiging malabong guhit ng kulay dahil sa bilis ng aming takbo. Sa loob ng 5 taon, nanirahan ako sa isang marangyang palasyo, ngunit ang totoo, bawat gabi ay tila nakatira pa rin ako sa ilalim ng tulay ng takot. Ang takot na isang araw, kukunin ni Mark ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin sa mundong ito. Kinabukasan, sa halip na magtago, pinili kong sumalakay. Kung nagpapadala na si Mark ng mga tao para magmanman, ibig sabihin ay nararamdaman na niya ang panganib. Kailangan ko siyang lunurin sa sarili niyang mga utang bago pa niya malaman ang katotohanan. Pumasok ako sa opisina ng Hoffman Enterprises nang walang pasabi. Ang paligid ay hindi na kasing kinang ng dati. Ang mga empleyado ay may bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha at ang amoy ng luma at alikabok ay nagsisimula ng manaig sa bawat sulok. Ang kumpanyang dati ay itinatangi ni Mark ay tila isang barkong unti-unti nang nilalamon ng dagat. Miss Valerain, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Gulat na tanong ni Mark nang pumasok ako sa kanyang opisina. Nakita ko ang isang tumpok ng mga papel sa kanyang mesa, mga demand letter mula sa bangko. Sa gilid, nakaupo si Doña Corazon na mas matanda na ang itsura at puno ng alahas na tila ba sinusubukan pa ring itago ang kanilang kahirapan. Mark, sino ba itong babaeng ito? Siya ba ang sinasabi mong investor? Bakit parang napakawalang galang niya? Mataray na tanong ng matanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. I'm here to offer you a way out, Mr. Hoffman. Or should I say,
A way to survive the next 24 hours. Umupo ako sa tapat ni Mark. Ang bawat galaw ko ay puno ng awtoridad. Ang lahat ng utang mo sa 3 malalaking bangko ay binili ko na. In short, Mark, ako na ang may-ari ng bawat pako, bawat semento at bawat hininga ng kumpanyang ito. Namutla si Mark. Ang panulat na hawak niya ay nalaglag sa sahig, lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan. Bakit? Bakit mo gagawin yon? Hindi ba't sabi mo ay gusto mo tayong mag-partner? Business is business, Mark. Malamig kong sagot. Nakita ko ang record mo. Masyado kang pabaya. Masyado kang kampante. Akala mo ba ay habang buhay kang itataguyod ng swerte matapos ang lahat ng iyong ginawa? Ano bang alam mo sa mga ginawa ko? Singhal ni Mark, nagsisimula nang bumalik ang kanyang pagiging agresibo. Sino ka ba talaga para pakialaman ang buhay namin? Isang mayamang babae na pumasok lang sa buhay ko para sirain ang lahat? Tinitigan ko siya ng matagal. Ang nangyari nang mapansin ko ang isang lumang picture frame sa gilid ng kanyang mesa. Nakataob ito. Alam ko kung ano ang nasa loob niyon. Ang aming wedding photo na hindi niya itinapon dahil ginagamit niyang sympathy card para sa mga investor. Kinuha ko ang frame at dahan-dahang itinayo ito. Nakakalungkot. Bulong ko habang tinititigan ang mukha ng Clarissa sa litrato. Napakaganda niya at napakasama ng tadhana niya sa kamay ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Mark. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat habang pinapanood niya ang aking mga daliri na humahaplos sa salamin ng frame. May kung anong alaala, ang pilit na bumabalik sa kanya, ang paraan ng paghawak ko sa mga gamit, ang tono ng aking boses na tila pilit niyang iniiwasan. Mark, bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ko, may kasamang nakakatakot na lambing sa aking tinig. Biglang pumasok ang kanyang sekretarya, nanginginig at may hawak na telepono. Sir Mark, may tawag po mula sa pulisya. Tungkol daw po sa isang private investigator na ipinadala niyo sa Batangas. Nagkaroon daw po ng engkwentro sa labas ng isang pribadong mansyon. Naramdaman ko ang paghinto ng aking hininga. Ang dugo ko ay tila nagyelo sa aking mga ugat. Ang Batangas ay kung nasaan si Caleb. Anong engkwentro? Sigaw ni Mark sa sekretarya, hindi pinapansin ang aking presensya. May isang bata daw po na nasaktan, sir. Ang mga salitang yon ay tila 1,000 saksak sa aking puso. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mukha ni Mark na puno ng takot ay naging malabo. Ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na salita sa aking isipan. Ang anak ko, ang anak ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumayo ako at sinampal si Mark ng napakalakas. Isang sampal na naglalaman ng 5 taong puot, 10 taong pasakit, at ang takot ng isang ina na mawalan ng anak. Kapag may nangyaring masama sa batang iyon, Mark Hoffman, pabulong kong sabi, ang boses ko ay hindi na galing sa isang bilyonaryo, kundi galing sa isang inang handang pumatay. Titiyakin kong ang impyerno ay magiging paraiso kumpara sa gagawin ko sa iyo. Tumakbo ako palabas ng opisina. Iniiwan silang tuliro. Ngunit bago ako makarating sa elevator, narinig ko ang sigaw ni Mark mula sa likuran ko. Clarissa, ikaw ba yan? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Tila isang huling hininga ng isang sikretong matagal nang nakabaon. Ngunit wala na akong pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang makarating sa kaisa-isang hiyas na naitabibi ko sa gitna ng aking pagkawasak. Sa dinami-dami ng tagumpay na nakamit ko, mawawala bang muli ang lahat dahil sa huling sipa ng isang halimaw na dapat ay matagal ko nang pinatay? Buhay ka! Paanong nangyari na ang isang basurang tulad mo ay nagawang bumangon mula sa hukay? Ang boses ni Doña Corazon ay pumailan lang sa pasilyo ng ospital.
kasing talim ng isang kalawanging kutsilyo. Nakatayo siya sa tapat ko, ang kanyang mukha ay namumutla sa takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mapanlait na tingin. Sa likuran niya, si Mark ay tila isang rebultong hindi makagalaw. Ang mga mata ay nakapako sa akin. Pilit na hinahanap ang bawat bakas ng asawang itinapon niya 5 taon na ang nakalilipas. Nakaluhod ako sa sahig ng waiting room. Ang aking mga kamay ay nababalot pa rin ng tuyong dugo. Hindi ko sila tinitingnan. Ang tanging nakikita ko ay ang saradong pinto ng emergency room kung nasaan si Caleb. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habambuhay na pagpapahirap. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay tila isang pagsusumamo sa langit. Huwag ang anak ko. Kunin niyo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang kaisa-isang hiyas na naitabi ko mula sa impyernong likha nila. Clarissa, sumagot ka. Sigaw ni Mark, dahan-dahang lumalapit. Kung buhay ka, nasaan ang pera? Nasaan ang lahat ng ninakaw mo sa amin sa pamamagitan ng kumpanyang yan? At ang batang iyon? Sino ang batang iyon? Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang aking paningin ay naging kasing talim ng apoy. Tiningnan ko si Mark, pagkatapos ay ang kanyang ina. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawang puno ng lason at pait. Pera pa rin ba, Mark? Sa gitna ng katotohanang pinagtangkaan mo ang buhay ko, ang tanging hinahanap mo pa rin ay ang pakinabang? Lumapit ako sa kanya. Hindi inaalintana ang kanyang laki. Ang batang nasa loob. Siya ang batang pinagkaitan mo ng pangalan. Siya ang buhay na itinulak mo sa balkonahe kasama ko. Hindi totoo yan! Sabat ni Doña Corazon. Ang kanyang mga brilyante sa leeg ay tila sumasakal na sa kanya. Patay na ang bata. Sinabi ng mga doktor na walang nakaligtas. Isa kang impostora. Isang baliw na gustong sirain ang pamilya namin. Tinitigan ko ang matanda. Ang nangyari nang makita ko ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hawak ang kanyang mamahaling bag. Alam niya, nararamdaman niya ang bigat ng karma na dahan-dahang dumadagan sa kanyang dibdib. Doña Corazon, pabulong kong sabi, ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aming mga paa. Ang utang na loob na lagi niyo ring isinusumbat sa akin. Ngayon ay sisimulan ko ng singilin. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 5 taon. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor. Ang mukha ay balot ng pagod at lungkot. Halos tumigil ang mundo ko. Tumakbo ako patungo sa kanya. Ang aking hininga ay tila nakabara sa aking lalamunan. Doc! Ang anak ko. Kumusta ang anak ko? Bago pa makapagsalita ang doktor, humarang si Mark. Doc, ako ang ama. Sabihin niyo sa akin, ano ang lagay ng pasyente? Tumingin ang doktor kay Mark. Pagkatapos ay sa akin, puno ng pagkalito. Ang bata ay nasa critical na kondisyon. Marami siyang nawalang dugo dahil sa tama ng balas sa balikat. Kailangan namin ng agarang blood transfusion, ngunit may pambihirang blood type ang bata. Wala kaming stock sa blood bank ngayon. Anong blood type? Tanong ni Jonathan na kararating lang. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Oh, negative, sagot ng doktor. Napatingin ako kay Mark. Alam ko ang blood type niya. Alam ko dahil ako ang laging nag-aalaga sa kanya tuwing nagkakasakit siya. Ang dugo niya ay pareho ng sa amin ni Caleb. Mark, pakiusap. Lumuhod ako sa harap niya. Kinalimutan ang lahat ng aking galit at garbo. Ibigay mo ang dugo mo para sa kanya. Siya ang anak mo. Kahit ito man lang, bilang kabayaran sa lahat ng ginawa mo, iligtas mo siya. Isang high-stakes na sandali ang bumalot sa pasilyo. Tumingin si Mark sa akin. Pagkatapos ay sa pinto ng ER. Nakita ko ang isang bahagi ng kanyang mukha na tila nalamuyot. Isang maliit na bahagi ng pagkatao
na hindi pa tuluyang kinain ng kasamaan. Ngunit bago siya makahakbang, hinawakan ni Doña Corazon ang kanyang braso ng mahigpit. "Huwag, Mark. Bitag ito. Kapag ibinigay mo ang dugo mo, aaminin mo o mo na anak mo siya. Mapupunta sa kanya ang lahat ng ari-arian mo. Hahayaan mo bang makuha ng anak ng isang katulong ang lahat ng pinaghirapan natin?" Mariing bulong ng matanda. Napatigil si Mark. Tiningnan niya ang kanyang ina. Pagkatapos ay tumingin sa akin ng may malamig na kawalan ng pakiramdam. "Paano ko masisigurong akin yan, Clarissa? Baka naman anak iyan ng bilyonaryong kinalantari mo sa loob ng 5 taon. Ang mga salitang iyon ay tila isang huling bala na bumaon sa aking puso. Ang aking pag-asa ay tila isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, naramdaman ko ang paglapit ni Jonathan. Inakbayan niya anak ko at itinayo mula sa pagkakayuko. "Hindi kailangan ng anak mo ang maruming dugo ng isang halimaw, Clarissa," sabi ni Jonathan. Ang boses niya ay puno ng puot habang nakatingin kay Mark. "Nahanap na namin ang donor. Paparating na siya." Isang dangling mystery ang nabuo nang makita ko ang isang pamilyar na mukha na naglalakad sa pasilyo. Si Vanessa, ang asawa ni Mark. Ang kanyang mukha ay matatag at ang kanyang mga mata ay nakapako kay Mark ng may matinding pagkamuhi. "Ako ang magbibigay ng dugo," sabi ni Vanessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Dahil ang dugo ko ay O-negative din. At gagawin ko ito hindi para sa iyo, Mark, kundi para patunayan na mas may puso ang isang estranghero kaysa sa sariling ama ng bata." Naglakad si Vanessa papasok sa ER. Iniwan si Mark na tuliro at si Doña Corazon na nanggagalaiti sa galit. Ngunit bago ako makahinga ng maluwag, isang tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng ospital. "Sir Jonathan, ang mga pulis." Bulong ng isang bodyguard. May arrest warrant na para kay Mark Hoffman para sa attempted murder. 5 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Ang oras ng paghuhukom ay narito na. Ngunit habang tinitingnan ko ang mukha ni Mark, na unti-unting napapalitan ng matinding takot, isang katanungan ang pilit na bumabangon sa aking isipan. Sapat na ba ang pagkakulong niya para mabura ang trauma ng aking anak? O ang katarungang ito ay simula lamang ng isang mas mahabang laban para sa aming kaligtasan? Sa dinamid-dami ng sakripisyo ko para sa katarungan, bakit ang pakiramdam ng tagumpay ay tila kasing pait ng aking mga luha? Hindi niyo ako pwedeng pusasan. Alam niyo ba kung sino ako? Ako si Mark Hoffman. Marami akong kakilala sa gobyerno. Isang tawag ko lang, mawawalan kayo ng trabaho. Ang boses ni Mark ay umalingaw-ngaw sa malinis at maputing pasilyo ng ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sinumang natakot. Ang mga tao sa paligid, mga nurse, doktor, at iba pang mga bisita ay nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at awa. Wala na ang kislap ng kanyang kapangyarihan. Ang tanging natira ay ang isang lalaking nanginginig sa takot, habang ang malamig na bakal ng posas ay humahalik sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng mekanismo ng posas na naglalapat ay tila ang huling tuldok sa mahabang kabanata ng kanyang mga kasalanan. Nakatayo ako, ilang metro ang layo sa kanya, katabi si Jonathan. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong sa wakas ay pinakakawalan ng aking dibdib. Tumingin ako kay Mark. Ang lalaking ito, na dati ay itinuring kong mundo, ay tila isang maliit at kaawa-awang nilalang na lamang na ngayon. "Clarissa, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na nagkamali lang sila!" Sigaw ni Mark nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Nagmamakaawa. "Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat. Ang pera, ang kumpanya. Magsisimula tayo ulit kasama ang anak natin." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Humakbang ako nang dahan-dahan patungo sa kanya. Ang bawat yabag
ng aking sapatos sa tiles ng ospital ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting nawawala sa aking balikat. Magsisimula ulit? Pabulong kong tanong. Mark, namatay na ang Clarissa na kilala mo 5 taon na ang nakalilipas. Ang Clarissa na naniwala sa mga kasinungalingan mo ay ibinaon mo na sa ilalim ng simento ng balkonaheng iyon. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng binuo muli ang sarili mula sa mga piraso ng pagkawasak na iniwan mo. Mark, anak ko! Histerikong sumigaw si Doña Corazon habang pilit na humaharang sa mga pulis. Ang kanyang mamahaling perlas sa leeg ay naputol sa gitna ng kaguluhan at ang mga butil nito ay nagkalat sa sahig, gumugulong sa bawat sulok gaya ng kanilang gumuho na dangal. Ang nangyari nang makita ko ang matanda na luhod sa sahig, pilit na pinupulot ang mga pekeng perlas, isang paglalarawan ng kanyang buhay na puro palamuti, ngunit walang tunay na halaga. Clarissa, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito sa anak ko. Utang na loob, kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Pangalan? Pag-uulit ko habang nakatingin sa kanya nang may matinding pait. Ang tanging ibinigay niyo sa akin ay pilat sa aking katawan at sugat sa aking kaluluwa. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay matagal ko nang nabayaran ng dugo at luha. Ngayon, katarungan naman ang maniningil. Habang hinihila ng mga pulis si Mark palayo, naramdaman ko ang paglapit ni Vanessa. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin matapos ang pagbibigay ng dugo para kay Caleb, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Inabot niya sa akin ang isang maliit na envelope. Ito ang mga dokumentong kailangan mo, Claire, sabi ni Vanessa. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Lahat ng ebidensya ng insurance fraud, ang mga peking pirma mo na ginawa niya, at ang mga video mula sa security camera na itinago niya. Hindi ko alam na kasama pala ako sa planong pumatay sa iyo noong una. Pero ngayon, gusto kong maging bahagi ng iyong pagbangon. Tinitigan ko ang envelope. Ito na ang huling pako sa kabaong ng mga Hoffman. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ang injustice engine na nagtulak sa akin sa loob ng 5 taon ay tila unti-unti nang humihinto, napapalitan ng isang kakaibang katahimikan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang anino ang dumaan sa aking isipan. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng silid ni Caleb. Lumabas si Rosa, ang mukha ay balot ng kaba. Ma'am Claire, si Caleb po. Mabilis na sabi ni Rosa. Tumakbo ako papasok sa silid, hindi pinapansin ang mga huling sigaw ni Mark sa pasilyo. Ang amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng heart monitor ang sumalubong sa akin. Doon, sa ibabaw ng puting higaan, nakita ko ang aking maliit na anghel. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat, tila naghahanap ng liwanag. Mama, pabulong niyang tawag. Ang kanyang boses ay tila isang himig mula sa langit na nagpabagsak sa lahat ng aking matitigas na pader. Napahagulgol ako sa gilid ng kanyang higaan. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay, ang kamay na kasing init ng pag-asa. Sa sandaling iyon, hindi mahalaga ang yaman, ang paghihiganti, o ang pagbagsak ng aking mga kaaway. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ng aking anak sa ilalim ng aking mga daliri. Nandito na si Mama Caleb. Hindi na tayo muling magtatago. Wala nang muling mananakit sa atin. Bulong ko sa kanyang tainga habang hinahalikan ko ang kanyang noo. Isang dangling mystery ang nabuo nang mapansin ko ang isang maliit na itim na sasakyan na nakapark sa tapat ng ospital mula sa bintana ng silid. Isang lalaking nakasuot ng sombrero ang nakatingin sa aming floor. At sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang lumang litrato. Isang litratong hindi ko pagmamay-ari, ngunit pamilyar ang mukha ng babaeng nasa loob nito. Sino ang taong ito na tila nagbabantay sa aming huling laban? At bakit pakiramdam ko ay may isa pang lihim na nakatago sa likod ng aking pagkakahulog sa balkonahe na hindi kayang ipaliwanag ng ang puot ni Mark?
Sa dinami-dami ng katarungang nakuha ko ngayong gabi, bakit pakiramdam ko ay nagsisimula pa lamang ang tunay na bagyo na magbubunyag sa aking tunay na pagkatao? Ang amoy ng kalawang, lumang pawis at malamig na semento ay tila isang makapal na usok na sumalubong sa akin pagpasok ko sa visiting area ng City Jail. Ang paligid ay madilim at ang bawat hakbang ng aking matulis na takong sa semento ay lumilikha ng isang matalim na alingaw-ngaw na bumasag sa nakakabinging katahimikan ng pasilyo. Ilang araw na ang lumipas mula nang arestuhin si Mark. Sa loob ng maikling panahong iyon, ang imperyong ipinagmamalaki niya ay tuluyan ng gumuho habang ang kanyang ina na si Doña Corazon ay naiwang nag-iisa sa isang maliit na inuupahang kwarto, lunod sa kahiyan at utang. Nang ilabas ng gwardya si Mark mula sa kanyang selda, halos hindi ko na makilala ang lalaking nakatayo sa kabilang panig ng rehas. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang maayos at makintab na buhok. Nakasuot siya ng isang kupas na kahel na uniforme. Ang kanyang mga mata ay malalim at may madilim na mga bilog. At ang kanyang mga balikat ay nakayuko, tila dinadaganan ng buong mundo. Umupo siya sa silya sa kabilang dako ng makapal na salamin. Kinuha ko ang telepono para makausap siya. "Clarissa?" Ang boses niya ay basag, puno ng panginginig at pagmamakaawa. "Alam kong pupunta ka. Alam kong sa kabila ng lahat, may natitira pa ring puwang dyan sa puso mo para sa akin. Bawiin mo na ang mga kaso. Pakiusap, hindi ko kaya sa lugar na ito." Tinitigan ko siya ng matagal. Walang galit, walang puot, kundi isang malalim na awa para sa isang kaluluwang ganap ng nilamon ng kasakiman. Ang dumaan ng dahan-dahan kong itinaas ang manggas ng aking blusa hanggang sa makita niya ang isang mahaba at malalim na peklat sa aking braso. Ang sugat na nakuha ko nang tumama ako sa salamin ng kotse noong gabing ihulog niya ako. "Nakikita mo ba ito, Mark?" Mahinahon kong tanong. Ang aking boses ay tila isang malamig na hangin. "Dati, ikinahihiya ko ang mga peklat na iniwan mo sa akin. Sinasaklawan ko ito ng mahahabang damit at makakapal na makeup dahil iniisip ko na isa akong sirang laruan na walang halaga. Ngunit ngayon, tuwing titingin ako sa salamin, ang nakikita ko ay hindi isang biktima. Ang nakikita ko ay isang mandirigma na nakaligtas sa pinakamasamang halimaw sa buhay niya. Nakita ko ang pagtulo ng kanyang luha, ngunit hindi ito luhang galing sa pagsisisi. Ito ay luha ng isang taong nabigo. Ginawa ko lang yon dahil kailangan natin ng pera, Clarissa. Para iyon sa kinabukasan natin." "Hindi," mariin kong sagot. "Pinuputol ang kanyang mga kasinungalingan. Ginawa mo yon para sa sarili mo. At ngayon, Mark, narito ako hindi para makipagbalikan o magpatawad. Narito ako para tingnan sa huling pagkakataon ang lalaking hindi na kailanman makakapanakit sa akin o sa anak ko." Ibaba ko na sana ang telepono nang biglang tumawa si Mark. Isang tawa na tuyo, mapait, at tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang nabubulok na kaluluwa. Napahinto ako at muling inilapit ang telepono sa aking tainga. "Akala mo ba talaga ay tapos na, Clarissa?" Panunuyan niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang huling pagtatangka na sirain ang aking kapayapaan. "Akala mo ba nagkataon lang na ikaw ang napili kong pakasalan? 10 taon na ang nakalilipas. Isang ulilang lumaki sa probinsya. Walang yaman, walang koneksyon. Kumunot ang aking noo. Naramdaman ko ang muling pagmabilis ng tibok ng aking puso. Ano ang sinasabi mo?" Lumapit siya ng husto sa salamin. Ang kanyang hininga ay nag-iwan ng hamog sa salamin na naghihiwalay sa amin. "Yung lalaking nagmamanman sa inyo sa ospital. Akala mo ba tauhan ko yon? Hindi, Clarissa. Ang tunay mong ama ay hindi ang magsasakang namatay sa sakit. Pinakasalan kita dahil nalaman ko
ang tunay mong pagkatao bago mo pa man matuklasan. Sa araw ng iyong 30 kaarawan, may isang malaking trust fund na nakapangalan sa iyo mula sa pamilyang nagtapon sa iyo. Kailangan kitang mamatay bago mo makuha iyon para sa akin mapunta ang lahat bilang legal na asawa. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa aking buong pagkatao. Ang aking pinagmulan, ang aking buhay, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan na pinagplanuhan? Ang taong nasa labas, Clarissa, patuloy ni Mark, nakangiti ng nakapangingilabot. Siya ang anino ng tunay mong pamilya. At maniwala ka sa akin, mas masahol pa sila kaysa sa ginawa ko sa'yo. Good luck sa bago mong impyerno, asawa ko. Ibinaba ni Mark ang telepono at tumalikod. Sumunod sa gwardya pabalik sa kadiliman ng kulungan. Naiwan akong nakatayo, nanginginig, at pilit na pinoproseso ang bigat ng kanyang mga binitawang salita. Lumabas ako ng presinto na tila naglalakad sa ibabaw ng ulap. Ang ulan ay tahimik na bumabagsak sa semento, hinuhugasan ang alikabok ng kalsada, ngunit hindi ang kaba sa aking dibdib. Nang imulat ko ang aking mga mata at tumingin sa kabilang kalsada, huminto ang aking paghinga. Nakaparada sa ilalim ng isang madilim na poste ng ilaw ang parehong itim na sasakyan na nakita ko sa ospital. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likuran nito. Mula sa loob, isang lalaking may katandaan na nakasuot ng eleganteng suit ang tumitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay kamukhang-kamukha ng sa akin. Sa dinami-dami ng laban na ipinanalo ko upang mabawi ang aking kalayaan. Ito na ba ang simula ng pagkakakulong ko sa isang nakaraan na hindi ko kailanman kilala? Ang malamig na hangin na may dalang pinong ambon ay tila humaplos sa aking mukha habang nakatitig ako sa lalaking bumaba mula sa itim na sasakyan. Isang payong ang binuksan ng kanyang tauhan upang silungan siya, ngunit ang kanyang mga matang kasing kulay at kasing lalim ng sa akin ay nakapako lamang sa aking pagkatao. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit at sa bawat hakbang niya, pakiramdam ko ay nagbabasa ako ng isang aklat ng aking nakaraan na hindi ko kailanman nabuklat. Hinanap kita sa loob ng 30 taon, Clarissa. Ang boses ng lalaki ay nanginginig, basag sa tindi ng emosyon at pangungulila. Ako si Alejandro de Leon, ang lalaking minahal ng iyong ina, ang amang hindi mo nakilala dahil sa kasakiman ng sarili kong pamilya na naglayo sa inyo. Tinitigan ko siya. Ang galit na pilit itinanim ni Mark sa aking isipan kanina ay tila natunaw tulad ng asukal sa mainit na tsa. Ipinaliwanag ni Alejandro na tinukoy ni Mark ang aking tunay na pagkatao sa pamamagitan ng isang pribadong imbestigador noon pa man. Pinakasalan ako ni Mark hindi dahil sa pag-ibig, kundi bilang isang pamumuhunan, naghihintay sa araw na makuha ko ang aking mana upang agawin ito mula sa akin. Gusto kong ibigay sa iyo ang mundo, anak, bulong ni Alejandro. Ang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang mga pisngi na nagpapakita ng kanyang edad. Ang lahat ng yaman ko ang pangalan ko, sa iyo ito, ang namutawi sa aking puso. Dati, ang mga salitang ito ang pinapangarap kong marinig, na may magliligtas sa akin, na may magmamahal sa akin ng buo at mag-aahon sa akin sa kahirapan. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya, isang mapayapang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Salamat, Papa. Ang unang pagkakataon na binigkas ko ang salitang iyon ay nagdala ng kakaibang ginhawa sa aking dibdib. Ngunit hindi ko na kailangan ng yaman o kaharian. Nakapagtayo na ako ng sarili kong imperyo mula sa sarili kong mga peklat. Pero kung gusto ninyong maging bahagi ng buhay ko, bukas ang pinto ng aking tahanan para sa isang lolo na magmamahal kay Caleb. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa yakap na yon, natapos ang kabanata ng Clarissa
Naulila at walang halaga. Lumipas ang ilang buwan at ang madilim na ulap ng kahapon ay tuluyan ng napalitan ng sikat ng araw. Sa isang malawak at luntiang lupain sa labas ng Maynila, ang amoy ng mga namumukadkad na sampagwita at ang mainit na dampi ng araw ay pumuno sa paligid. Nakatayo ako sa harap ng isang magandang gusali na may nakapaskil na malaking pangalan, Bahay Kanlungan ni Caleb. Ito ay isang sanctuary at pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Isang lugar kung saan hindi nila kailangang matakot, kung saan tuturuan silang tumayo sa sarili nilang mga paa tulad ng ginawa ko. Habang nagbibigay ako ng talumpati, nakita ko ang mga mukha ng mga babaeng naroroon. May mga pasa sila na naghihilom, may mga matang puno ng kaba, ngunit nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang pag-asa. Ipinakita ko sa kanila na ang pagiging durog ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang buuin ang sarili bilang isang mas matibay na bersyon ng ating pagkatao. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Rosa habang karga-karga si Caleb. Ang anak ko ay malusog, nakangiti, at ang kanyang halakhak ay ang pinakamagandang musika na nagpapawi sa lahat ng aking pagod. Siya ang aking tunay na yaman. Siya ang katarungan na hindi mabibili ng anumang salapi. Pagsapit ng gabi, ang paligid ay nabalot ng mainit at gininto ang liwanag ng mga ilaw sa aking penthouse. Nakatayo ako sa balkonahe. Dati, ang espasyong ito ang pinakakinatatakutan ko. Dati, ang balkonahe ay sumisimbolo ng kamatayan, ng malamig na hangin, at ng malupit na pagtulak. Ngunit ngayon, habang pinapanood ko ang mapayapang kalangitan, nililikha ko ang mga bagong alaala upang burahin ang trauma ng nakaraan. Naramdaman ko ang paglapit ni Jonathan. May dala siyang 2 kopita ng red wine. Ang paglapat ng aming mga baso ay lumikha ng isang pino at tahimik na himig na sumasabay sa tahimik na gabi. Napakaganda ng ginawa mo kanina, Claire. Mahinang wika niya. Ang boses ay puno ng paggalang at paghanga. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi mo ako tinuruan kung paano lumaban, Jonathan. Sagot ko, habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Jonathan ang kanyang baso. Dahan-dahan siyang lumapit, walang pagmamadali, walang pag-angkin. Inabot niya ang aking kamay at marahan itong pinisil. Ang init ng kanyang palad ay nagpadaloy ng isang payapa at ligtas na pakiramdam sa aking buong katawan. Hindi siya isang prinsipe na dumating para isalba ako. Siya ay isang kapareha na piniling maglakad sa tabi ko habang nilalakbay ko ang aking sariling dilim. Hindi kita tinuruang lumaban, Claire. Ipinakita ko lang sa'yo ang lakas na matagal nang natutulog sa loob mo. Bulong niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang sarili at ang kanyang noo ay dumampi sa aking noo. Naramdaman ko ang kanyang mainit at kalmadong paghinga. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinahayaan ang aking sarili na sumandal sa kanyang balikat. Sa pagkakataong ito, wala nang halong takot. Isang pagmamahal na nagbibigay ng respeto at kalayaan. Ngunit habang nakasandal ako kay Jonathan at nilalasap ang kapayapaan na matagal kong ipinaglaban, isang huling pagmumuni-muni ang dumaan sa aking isipan. Ang pag-ibig ba, tulad ng araw matapos ang isang mahabang bagyo, ay sapat na upang tuluyang patuyuin ang mga naiwang luha sa aking kaluluwa? Nakahanda na ba akong isara ang aklat ng kahapon at buksan ang huling pahina patungo sa walang hanggang kapayapaan? Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang ay tila isang malambing na hele na nagpapatahimik sa aking kaluluwa. Nakaupo ako sa malambot at mainit na buhangin ng dalampasigan habang ang kulay kahel at lilang sinag ng lumulubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kislap sa paligid. Malayo ang tingin ko sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang walang hanggang yakap. Ilang metro ang layo sa akin, naririnig ko ang masayang tawa ni Caleb habang hinahabol niya ang maliliit na bula ng dagat. Kasama niya si Jonathan
at ang aking ama na si Alejandro. Ang makita ang aking anak na malusog, tumatakbo ng may kalayaan at may ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata, ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ko sa buong buhay ko. Hindi ang mga parangal sa negosyo, hindi ang yaman na nasa aking bangko, kundi ang kaligtasan ng kaisa-isang hiyas na muntik nang manakaw sa akin. Sa kabilang panig ng katahimikang ito, alam kong ang katarungan ay ganap nang naisakatuparan. Balita ko ay unti-unti nang kinakain ng pagsisisi at takot si Mark sa loob ng 4 na sulok ng kanyang malamig na selda. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa balita, habang ang kanyang ina na si Doña Corazon ay naiwang namumuhay sa isang mundong walang sino mang gustong lumingon sa kanya. Ang kanilang pagbagsak ay hindi ko na kailangang panoorin ng personal dahil ang kanilang kawalan sa aking kasalukuyan ay sapat na kabayaran para sa lahat. Tiningnan ko ang aking mga palad. Wala na ang mga paltos mula sa mabibigat na trabaho. Wala na ang panginginig sa tuwing makakarinig ng mabibigat na yabag ng sapatos. Ang mga kamay na ito ay ginagamit ko na ngayon para magpatayo ng mga tahanan para sa mga nangangailangan, para humaplos sa pisngi ng aking anak, at para yakapin ang aking sarili sa tuwing nararamdaman ko ang lamig ng alaala. Dahan-dahang lumapit sa akin si Jonathan at naupo sa aking tabi. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya kaming balutin ng katahimikan ng papalubog na araw. Ang nangyari nang marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking kamay. Walang halong pilit, walang halong pag-angkin. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na hindi ko na kailangang harapin ang susunod na bagyo ng mag-isa. Ano ang iniisip mo, Claire? Mahinahon niyang tanong. Iniisip ko kung paano nagbago ang lahat. Sagot ko habang nakasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Dati, akala ko ang balkonaheng iyon ang katapusan ng aking kwento. Ngunit dito, sa harap ng malawak na dagat na ito, napagtanto ko na yun pala ang unang pahina ng aking tunay na pagsilang. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang amoy ng dagat at ang kapayapaang matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Ang mga peklat sa aking katawan at kaluluwa ay mananatili, ngunit hindi na sila sumasagisag sa sakit. Sila ay mga medalya ng aking katatagan, mga marka na nagpapatunay na kahit gaano katindi ang paghulog sa atin ng mundo, may kakayahan tayong lumipad muli. Pinanood ko si Caleb na tumatakbo patungo sa amin, bitbit ang isang maliit na kabibe na nakita niya sa buhangin. Inabot niya ito sa akin nang may malaking ngiti. Sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang laban. Ang gabi ay lumipas na at ang bukang liwayway na aking hinintay ay narito na upang manatili. Wala nang takot, wala nang pagtatago. Ang dating Clarissa na itinulak sa dilim ay ganap nang naglaho at ang Claire na nakatayo ngayon ay punong-puno ng liwanag. Ang aking tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng aking kaaway, kundi ang pagbuo muli ng aking nadurog na puso. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang langit at bumulong sa hangin. Salamat. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay muli, isang huling sulyap sa aking anak, sa aking ama, at sa lalaking nanatili sa aking tabi. Ang aking kwento ay hindi natapos sa trahedya, kundi sa isang matamis at payapang simula.